Isang araw po mga giliw naming tagapakinig, marinig natin ang paglalakad ng isang binatang matagal na nagtanim ng galit sa kanyang totoong ama, na para sa kanya ay siyang dahilan ng lahat ng pagdurusang kanilang pinagdaanan. Siya ay si Darren. Iniwan kami ng totoo kong ama nung bata pa ako. Pero tandang-tanda ko ang mukha niya. Ni minsan, hindi ko nakalimutan ang kanyang itsura. At mula na magkaisip ako, ipinangako ko na sa sarili ko na hahanapin ko siya at gagantihan. Di ba sinabi ko sa'yo na kapag umiinom ako, ayokong iniistorbo mo? Aray ko, ang braso ko, bitiwan mo ako. Maghapon ako nagtrabaho para buhayin ka at ang mga anak mo. Pagkatapos ngayon, nagkakatuwaan kami ng mga kumpare ko, aabanahin mo ko. Ha? Tama na, Ha? tama na, Ha? tama na. Kung walang bigas, dumiskarte ka doon sa tindahan. Hindi pupunta mo pa ako para humingi sa akin ang perang pinaghirapan ko. Marami na tayong utang sa tindahan. Sasagot ka pa, ha? Ha? Tatampalin kita ulit dyan. Sagot. Ha? Ha? Tama na. Pagod na ako sa'yo. Kung hindi na ako naawa sa inyong mag-ina, ha? Matagal ko na kayong nilayasan. Kaya huwag mo akong sagarin, ha? 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 Halika nga, halika. Huwag mo akong talikuran, ha? Dahil baka sa kangkungan kayo pulutin, ha? Ha? Lok mo! Binugbog na naman kayo ni Jones. Huwag ka maingay. Baka magising, katutulog lang niya. Ma, umalis na kasi tayo rito. Hindi ka pa nakakagraduate. At may mga kapatid ka pang nasa elementarya. Paano natin sila bubuhayin? Pero hirap na kayo kay Chong. Kaya ko. Kaya ko pa. Tumigil na lang kaya ako sa pag-aaral, ma. Maghahanap na lang ako ng trabaho. Wag. Wag mong gagawin yan. Lalo kang mahihirapang makakuha ng maayos na trabaho kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Kasalanan ito ng tatay ko. Kung hindi ka niya iniwan noon, kung hindi niya tayo pinagpalit sa ibang pamilya, sana hindi natin ito dinaranas. Oh, Darren, sabi ko naman sa'yo, napakatagal ng panahon ng lumipas. Kalimutan mo na ang tatay mo. May kanya-kanya na tayong buhay. Hindi, ma. Hindi ko siya kalilimutan. Kapag nakaipon ako ng pera, hahanapin ko siya. Isusumbat ko sa kanya lahat ng mga pagkukulang niya. Titiyakin ko makukonsensya siya sa ginawa niyang pag-abandona sa atin. Hello, Papa. Kumusta ka na? Eto, nangihina pa rin, anak. Gusto niyo bang alalayan ko kayo maglakad-lakad sa bakuran natin? Kaya mo ba? Oo naman po. O, sige nga. Oh, umawa kayo sa braso ko, ha? Teka lang, ha? Tulungan mo muna akong bumangon. Sige pa. Ayan. Tapos, ibababa ko itong dalawan yung binti. Dahan-dahan lang. Oh, ayan. Ayan. Suot niyo tong tsinelas niyo, ha? Oh, Dahan-dahan lang po. oh, ayan, oh. Oh, sige. Ayan. Tatayong na ako. Oh, hawak kayo sa braso ko pa, ha? Oh, ayan. Yan. Oh, tara. Dahan-dahan lang tayong maglalakad, ha? Salamat, anak. Salamat. At hindi ka napapagod na mag-alaga sa akin. Oh, bakit naman po ako mapapagod? Papa ko kayo. At mahal ko kayo, pa. Nung bata pa nga ako, pinagtyagaan niyo rin akong alalayan nung hindi pa ako marunong maglakad, di ba? Oh. Oo, kasi
Madalas, nadadapa ka. Kaya ngayon, gusto ko rin suklian yung lahat ng sakripisyo niyo para sa akin. Aalagaan ko kayo habang buhay, Papa. Ma, bakit wala kayong imig dyan? Shera, anak. Marami nang nararamdamang komplikasyon ng papa mo. Yung diabetes niya lumalala na. Apektado na rin ang kanyang kidney. Anak, wala na tayong perang pampagamot sa kanya. Humingi na kaya tayo ng tulong, Ma? Ay, teka. May mga ginagawa yung iba na nakikita ko sa social media ngayon eh. Gusto niyo ba? Gawin din natin yon, Ma? Paano? Ipopost po natin yung picture ni Papa, tapos hingi tayo ng donasyon sa kanila. Hindi ko nakakahiya yun. Ayos lang yun, Ma. Kahit ano gawin natin, para lang maipagamot si Papa. Kahit ano ang gagawin ko, Ma, para lang madugtungan ang buhay ni Papa. Mamaya, magpo-post ako. Sige. Subukin natin. Awang-awa na ako sa kalagayan ng papa mo. Hirap na siya. Ricardo, mamaya ha. Susunduin ka na ng ambulansya rito. Akala ko ba wala na tayong pera? May ginawa si Shera. Pinost niya yung tungkol sa'yo, kaya may mga nagpadala ng kaunting tulong. Kahit pa paano, magagamit na natin yun para sa pagpapadialysis mo. Patawarin mo ako, Rosie. Pati ikaw, nadadamay sa paghihirap ko. Pati ikaw, nadadamay sa kaparusahang dinaranas ko. Ano ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Iniwan kong mag-ina ko noon. Iniwan ko sila nang hindi nagpapaalam. Dahil naduwag akong panindigan sila. Kaya ngayon, ito ko. Pinarurusahan sa mga ginawa ko. Hindi totoo yan. Huwag mo sasabihin yan. Kung may kahilingan man ako ngayon, yun ay makita silang muli. Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Gusto kong humingi ng tawad sa ginawa kong pag-aabandona sa kanila. Ricardo Santos. Teka. Ma! Darren, nandito ako sa kusina. Oh. Ma, Oh, di ba Ricardo Santos ang pangalan ni tatay? oo, bakit? Tingnan mo. May nakita akong post dito sa Facebook. Ha? Ano ba yan? Siya ba ito? Diyos ko. Siya ba yan? Ibang-iba na ang mukha niya. Kung siya nga ito, ma. Ay, para siyang namamaga at saka ang itim niya na. May sakit daw siya. Diabetes. At nagkakomplikasyon sa kidney. Ay, siya nga ba yan? Aalamin ko. Asan na kaya yung nagsabi na magbibigay ng tulong kay Papa? Ikaw si Shera. Oo. Ikaw yung nag-chat sa akin? Oo. Mukhang estudyante ka pa. Tutulong ka ba talaga sa amin?
Bago ako magbigay ng tulong, pari ko bang makita ang picture ng papa mo nung wala pa siyang malubhang sakit? Ha? Bakit? Basta, O sige, teka lang ha. Hahanapin ko dito sa cellphone ko. ilang kayo magkakapatid? Ako lang ang anak nila ni Mama. Oh, eto siya oh. Oh. Siya mo? Bakit? Kilala mo ba si Papa? Oh, si Mama. Sandali lang ha. Um, Hello, Ma? Ano? Anong nangyari kay Papa? Calling Dr. Rosario, please proceed to the emergency room right now. Thank you. Kano, lumabang ka. Lumabang. Ma! Sira, anak. Ang papa mo. Ang papa mo. Bakit po? Sabi ng doktor, ihanda na raw natin ang ating mga sarili dahil baka hindi na magtagal ang papa mo. Ano? Diyos ko. Nasaan siya? Ayun, nailipat na siya sa ward. Papa, pupuntahan ko siya, Ma. Sige. Oh, sino ka? Bakit nakatayo ka dyan? Umalis siya. Sino? Sinong pinatilyong yun? Pumunta ka sa ospital? Oo, ma. Nakita mong tatay mo? Siya ba talagang tatay mo? Hindi ko siya nakita. Pero siya si tatay. Diyos ko. May malubha siyang sakit, ma. Narinig ko kanina. Sabi ng asawa niya, malapit na siyang mamatay. Malapit na siyang mamatay. Gusto ko siyang makita, ma. Gusto ko siyang makaharap para sambatan. Gusto ko siyang saktan at sigawan. Gusto ko makita siyang lumuluhod sa harap natin at humihingi ng tawad dahil sa mga pagkukulang niya sa atin. Pero bakit nagkasakit siya? Bakit ganitong kalagayan niya? Ilang beses ko nang inulit sa imahinasyon ko ang mangyayari kapag nagkita kami. Pero parang hindi yun mangyayari. Dahil mahina na siya. Darren, anak. Mula noon hanggang ngayon, galit na galit ako sa kanya. Galit na galit ako kay tatay. Pero kanina, hindi ko yung gustong maramdaman. Darren, Kanina, naawa ako sa kanya at sa anak niya. Naawa ako sa kanila dahil nararamdaman din nila ang pakiramdam ng naiwan. nauunawaan kita. Nauunawaan ko kung bakit ganyan ang nararamdaman mo. Pero anak, marahil pinauunawa sa atin ng Diyos na wala ng dahilan pa para magtanim ka ng galit sa puso mo para sa tatay mo. Yun nga ang hindi ko matanggap, ma. Ano naman tayo? Ano mga paghihirap natin? Hindi naman lang malalaman ang mga pinagdaanan nating pagdurusa. Alam niya yun, anak. Alam niya yun. Kaya tama na. Huwag mo nang ilagay sa mga kamay mo ang pagpaparusa sa tatay mo. Dahil hindi yun maganda. Patawarin mo na siya, Darren.
kung nasaan ka man ngayon. Ricardo, pangako, magiging matatag kami ng anak mo. Kahit wala ka na sa piling namin, pero naririto ka sa aming mga puso. Makikiramay po ako. Ikaw yung... Pasensya na kung hindi na ako nakapagbigay ng tulong ko. Pero, eto, konting abulo. Salamat. Sino ka nga pala? Hindi na po mahalaga yun. Sana po, tatagan yung loob nyo. Tiyak na magiging malungkot kayo ngayong hindi nyo na siya kasama. Pero, makakaya nyo rin po yan. Sandali. Umalis na siya, Ma. Napakabait naman ng binatilyong yun, anak. Siguro, namatayan na rin siya ng magulang, Ma. Kaya nauunawaan niya ang pinagdaraanan natin. Noong ko lamang napalaya ang sarili ko mula sa labis na puot at galit sa aking ama. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Maraming tao ang maaring makasakit sa atin. Pero mas sasaktan natin ang ating sarili kapag nagtanim tayo ng galit sa kanila. At hanggang pinupuno natin ng galit ang ating puso, mas nagiging mahirap makalimot. Ako po si Darren at ito ang aking buhay. May kaparusahan ang lahat ng kasalanan. Ngunit hindi natin maaaring iatang sa ating mga balikat ang pagpaparusa sa mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan. Mga nagsiganap: Jeneline de la Cruz, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Ligaspi, at Lionel Benamin sa papel na Darren. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Annie. Taong gulang pa lamang po ako, pero alam ko na po kung gaano kahirap ang buhay. Hindi po ako katulad ng ibang bata na nakakapaglaro at nakakapag-aral. Grade 2 lang po ang inabot ko, pero kahit na ganun lang ang narating ko, ay masasabi kong nahasa akong magsalita ng Ingles, sapagkat araw-araw puro mga dayuhan ang aking nakakasalamuha. Gawa ng handicrafts ang ikinabubuhay namin ni Mama, na isang bulag at may polio. Ito po ang aking buhay. Ayan. Natapos ko din itong inuukit kong mga pendant. Makakagawa na ako ng kwintas na ibebenta ko sa mga turista. Ani, anak, nasan ka na? Sandali lang po, Ma. Eto na po. Papunta na po ako sa inyo sa kwarto. Oh, ang aga mong gumising.
Tinapos ko lang pong ukitin yung mga maliliit na kahoy para gawing pendant sa kwintas. Mamaya po, pipinturahan ko na po at pakikinisin yung mga nagawa ko. Ang sipag mo naman, anak. Salamat, ha? Gumagawa ka talaga ng paraan para makaraos tayo sa araw-araw. Oh, alalayan mo kung tumayo. Magluluto pa ako ng agahan natin. Sige po. Siya nga pala. Nasaan yung mga inukit mo? Ito po, Ma, oh. Bale, bago pong disenyo. Hugis puso na pendant. Tapos, sa gitna, may nakaukit na salitang mabuhay. Tapos, sa background po, may puno ng nyog at araw. Sayang. Hindi ko ito nakikita. Pero alam ko, maganda tong obra mo. Nung nabubuhay pa po si Papa, tinuruan niya po akong umukit sa mga kahoy. Malaki man o maliit. Noong una, mahirap. Pero nasanay na rin po ako. Ilang taon na rin po akong gumagawa ng mga souvenir na kwintas at bracelet. Ani, anak, pasensya ka na, ha? Pasensya ka na't hindi ako makatulong sa'yo sa paggawa ng mga souvenir. Ma, Kung hindi lang ako bulag at may polio, matutulungan kita sa paggawa at sa pagbenta. naiintindihan ko po ang kalagayan niyo. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko naman po itong mag-isa. At saka, wala pong makakapantay sa pag-aalaga at pagmamahal niyo sa akin. At kahit na may kapansanan po kayo, marami po kayo nagagawa dito sa bahay. Wala po talaga makakapantay sa sakripisyo niyo, Ma. Salamat, anak. Kasi naiintindihan mo ako. Promise po, gagawin ko po ang lahat para makatulong sa inyo sa pagtaguyod sa pamilya natin. Wow! Ang daming turista ngayon sa paligid, ah. Tamang-tama. Marami akong panindang pwede ialok sa kanila. Mapuntahan nga sila. Good morning, sir. Ma'am, I'm selling handmade necklace and bracelet souvenirs. You might be interested with this. Ay, walang pumapansin sa akin. Pero hindi ako susuko. Good morning, sir. Ma'am, you might be interested with some handmade souvenirs. What is that? Necklace, sir. I have lots of designs here. Oh, wonderful. I like all these designs. May I know who made this? I'm the one who made that, sir. Oh, wow. You're such a talented kid. Thank you. Maya, come here. Look at this. Oh, what are those? Handmade necklaces made of wood. Oh, This girl told me that she made all of this. Really? Oh, I like these necklaces. They are all pretty. You may also want bracelet souvenirs, Mom. Look at these bracelets made of wood and beads. I also like this. How much are these? 150 pesos each for necklace, 70 pesos each for bracelet. Okay. I'll buy each of these designs you have. Thank you po. By the way, how old are you? I'm 13, sir. And I'm also making and selling handicrafts since I was 10. This is my way to help my blind mother. Oh, you are such an inspiration. Hardworking and talented child. Your mother is lucky for having you as her daughter. Thank you po. Gabi na. Ayos naman ang kinita ko ngayong araw. Sapat na to para sa gastusin namin ni Mama para bukas. Ano Huh? Buti nakita kita. Kaya pa kita hinahanap.
Kukolektahin ko na yung vendor's fee. 4 na araw ka nang hindi nakakabayad sa akin kasi tinataguan mo ako eh. Pasensya na po, Mang Isko. Maliit lang po kasing kinita ko ng mga nakaraang araw. Kaya hindi po ako makabayad ng vendor's fee ng beach resort na to. Ay, wala kaming pakialam kung nakakabenta ka o hindi. Kailangan mo pa rin magbayad kasi pinapayagan ka namin magbenta dito. Dali! Akin ang bayad mo para sa 4 na araw. Kasama yung ngayong araw. Magkano po lahat? 500 piso. Ang laki naman po. Oh, nagre-reklamo ka pa eh. Matagal mo nang alam na 100 piso kada araw ang vendor's fee dito. Dali! Akin ang bayad mo. Pupuntahan pa ako. Ito po. Yung resibo po. Ha? Resibo? Opo. Bukas ko na lang ibibigay sa'yo. Nakalimutan kong dalhin eh. Yan na. Okay po. Bukas ko na lang po kunin. Ang laki naman nung nabawas sa kita ko ngayong araw. Pero may natira pa naman kahit 200 piso. Pagkakasyahin na lang namin ni Mama to sa buong araw. Anak, halika na. Kumain na tayo. Ma, pasensya na po kung maliit lang ang kinita ko kahapon. Nagbayad pa po kasi ako ng vendor's fee. Di bali po, babawi po ako ngayong araw. Anak, ayos lang. Naiintindihan ko ang pagod at sakripisyo mo. Basta ang importante lang sa akin nakakauwi ka ng ligtas sa bahay pagkatapos mo magtrabaho. Ma, pag nakaipon po tayo ng malaki, ipapagamot natin yung mga mata ninyo para makakita na po kayo. At para makatulong na ako sa'yo sa paghahanap buhay. Sana po, Ma, umasenso na ang buhay natin. Hindi imposible yan, anak. Lalo na at masipag ka. Darating din ang panahon na makakamtan mo rin ang mga pangarap mo sa buhay. Aling Biring, ang sipag mo Nilalaban ko lang itong mga damit namin. Ang dami na kasi. Hindi ka ba nahihirapan dyan? Bakit hindi mo na lang pala mga kay Ani? Marami nang ginagawang anak ko. At saka, kahit nabulag ako, kaya ko namang maglaba. Ilang beses ko nang ginagawa ito. Sige, Aling Biring mauna na ako. Basta mag-iingat ka. Lalo na nga, madulas yung simento hanggang dito sa sampayan mo. Huwag ka mag-alala. Mag-iingat ako. Tsaka, hindi ako pababayaan ng Diyos. Sige, maiwan na kita. Sige. Ay. Ayan. Wala na akong nakakapang damit na kukusutin at pipigain pa. Pwede ko nang isampay itong mga nabanlawang kong mga damit. Nalabang ko na ito, malinis na ito. Siguradong matutuwa si Mama sa malaking kita ko kanina. Ani! Ani! Buti uwi ka! Ang mama mo na aksidente kanina! Nasa ospital ang bayan siya ngayon! Mama! Wala na ang mama mo, Ani. Aling Mila! Hindi ko po kayang tanggapin. Napatay na si Mama. Ang sakit. Sa isang iglap na wala siya sa akin. Paano po magiging buhay ko na wala na ang mama ko? Mama!
Hindi ko po alam kung baka kaya kong mabuhay na mag-isa. Mama! Mama, bakit niyo ako iniwan? Alam namin kung gano'ng kasakit sa'yo nangyari, Ani. Pero sinasabi ko sa'yo ngayon, handa ka namin tulungan at makabangon sa pagsubok na ito sa buhay mo. Ayan. Natapos ko ng pintahan yung mga pendant at wooden beads na inukit ko para sa mga kwintas at bracelet. Isang buwan na ang lumipas. Simula nang mamatay si Mama. Pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang presensya niya sa aking puso. Namimiss ko na siya. Kung nasaan man siya ngayon, sana masaya na siya kapiling ni Papa. Kailangan ko nang tanggapin na hanggang sa panaginip ko na lang makakasama si Mama. Sandali lang po. Sandali po, bubuksan ko na po. Oh, Ani, naistorbo ba kita? Hindi naman po, Aling Mila. Napadalaw po kayo. Gusto ko lang ibigay sa itong isang plastic na mga Indian mango. Kapipitas lang ng anak ko yan kanina umaga. Salamat po. Malaking bagay po ito sa akin. O ano, kumusta ka naman? Kaya mo pa bang mabuhay ng ganito? Sa awa po ng Diyos, nakakaya ko naman po. Ginagawa ko po tulad ng ginagawa ko na dati. Ayun po, kumikita naman po ako. At nakakaraos kahit papano. Wala ka bang balak na humingi ng tulong sa DSWD? Hindi na lang po. Kaya ko naman po ang sarili ko. At saka ayoko pong dalhin sa youth center o sa bahay ampunan. Handa ko pong tiisin ng ganitong klaseng buhay. Sigurado ka ba, Ani? Opo, Aling Mila. Huwag niyo po akong alalahanin. Kasi kahit nawala si Mama, alam ko po, binabantayan niya ako. At higit sa lahat, niniwala po ko na hindi po ako pababayaan ng Diyos. Ang daming turista ngayon sa paligid. Sana makabenta ako ng marami. Hey, young lady. Good morning, sir. You still remember me? Yes, sir. I still remember you. Anyway, I came back because my friends and relatives liked the necklaces and bracelets I bought from you before. I want to place an order. 100 pieces of necklaces and 100 pieces of bracelets as part of the souvenirs for my wedding. Really, sir? Oh, ano? Kaya mo bang ma-meet ang aking demands? Anyway, my wedding is almost 2 months from now. Kayang-kaya po. Good, good. I'll pay you half of the total amount as my down payment for my order. And I'll pay you the remaining balance on the day you deliver my orders. Okay ba yun? Yes, sir. Sir, you know what? Hulog po kayo ng langit sa akin. Maraming salamat po sa pagtitiwala niyo sa talento ko. Sa ngayon ay mag-isa akong namumuhay. Pero salamat sa Diyos kasi patuloy po niya akong sinusuportahan. Pagkatapos kong ma-deliver ang 200 pieces na wedding souvenirs na order sa akin ng isang foreigner,
ay dumami pa ang aking mga orders. Oo, nakakapagod kasi ako lang mag-isa ang gumagawa. Pero okay lang yun dahil nakikita ko naman pong nagbubunga ang aking paghihirap. 17 years old na po ako ngayon, pero pinagmamalaki ko po ang aking naabot. Hindi man ako makatuntong ng paaralan, pero binihiyaan naman ako ng talentong nagpabago ng aking buhay. At dahil dito, nananatiling positibo ang pananaw ko sa buhay. Ako po si Annie, isang handicraft maker. At ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Leonel Benamin, Alan Ortega, at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Krishna Senga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Nakakabahala ang biglang paglitaw ng kasalukuyang pandemya na gumambala sa pamumuhay ng maraming pamilya at pakikisalamuha sa ibang tao. Mga kaibigan, narito ang kwento ng isang ina na napuspos ng lungkot ang buhay ngayong nasa kritikal na panahon ang mundo dahil sa COVID-19. Siya ay si Lena. Tatlo ang naging anak namin ni Amado, sina Edwin, Irene at Mark, na pawang mga ulirang anak at mapagmahal sa magulang. Si Edwin ang aming panganay. Walang ibang pinangarap kundi ang mabigyan kami ng maginhawang buhay ng kanyang ama, lalo na ang kanyang mga kapatid. Masaya ang aming pamilya, puno ng mga pangarap at pagmamahalan ng isa't isa. At dahil gagraduate ka na ngayong taon na to sa BS Chemistry, nakahanda na ang isang bagong kotse na iririgalo ko sa iyo, Irene. Ha? Naku, kuya! Kailangan ko na ba kaagad ng kotse pagka-graduate ko? Ang dami ko pang pagdadaanan. Tulad ng pagre-review para sa chemist licensure examination. Talagang kakailanganin mo ng sariling sasakyan sa mga magiging transaction mo in the future. Sa pagre-review mo, sa paghahanda mo para sa licensure exam, lalo na sa paghahanap mo ng trabaho. Tsaka, pandemya ngayon. Delikadong makipagsiksikan sa public transport. Sus! Ano pa nga bang karapatan ko para tumanggi? Pero salamat ha, kuya. Ngayon pa lang, para na ako nakatuntong sa Cloud9 sa regalo mo sa akin. Kaya bilang paghahanda, mag-e-enroll ka agad ako sa driving lessons. Ikaw rin, Mark. Kuya, Sumabay ka na sa ate Irene mo sa pag-enroll sa driving lessons mo, no? Huh? Para kapag naibigay ko na rin sa iyo ang kotse mo, marunong ka na magmaneho. ang ibig mong sabihin, kuya, patay ko, bibigyan mo rin ng kotse? Oo naman. Basta nakaabang na rin yun sa pagtatapos mo sa construction management next year. Kaya sa mismong graduation mo, saka ko iaabot sa iyo ang susi ng sasakyan mo. Kuya. Arreglado? Oo, kuya. Salamat ang marami. Hindi lang sa kotseng ibibigay mo sa akin, kundi pati sa walang sawang pagsuporta mo sa pangangailangan ko, lalo na sa pag-aaral ko sa college. I love you, kuya. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Siya. Bago pa tayo magkahiyakan dito sa harap ng hapagkainan,
tapusin na ninyo yung pagkain nyo para maisabay ko na kayo sa kotse ko sa inyong mga pupuntahan. Kailangan maaga rin ako sa site dahil ako ang magdi-design ng major project namin ngayon. Nay! Nay! Nakaupo ako rito sa bangko kong tumba-tumba, anak. Halika na, pumasok ka rin sa loob. Ay, Nay! Binhatid kasi sa akin ni Edwin itong mga pinamili niya para sa inyo. Eh, magbabayad kasi ako ng bills do sa mall, kaya dinaan ko na rito. Nag-aabot-abot naman ang mga padala sa akin ng aking apo. Oy, pero pakisabi kay Edwin ha. Maraming salamat. Pati ikaw mo sa pambili ng gamot na ibinibigay niya sa akin. Kasi naman, bakit ayaw niyo pang pumisan sa amin? Doon mas nababantayan namin kayo. Mas magiging masaya pa yung mga apo niyo. Dahil magkakasama kayo. Di na. Ha? Magiging abala lang ako sa inyo. Saka ilang hakbang lang naman ang layo ko sa inyo. Kaya madaling-madali nyo naman ako masisilip dito. Kung ako lang masusunod, paupahan niyo na lang itong bahay na ito. Doon na kayo sa amin pumirmi. Hindi ko maaaring iwan ang lumang bahay na ito, Lena. Nandito ang magagandang alaala namin na iyong ama. Saka yung masasayang sandali nung maliit ka pa. Paligaya akong binabalikan ng mga iyon sa aking alaala. Habang nakaupo ako rito sa aking tumba-tumba. Madaling araw na, pero bakit hindi pa rin bumuwi ang mga batang iyon? Hindi man lang nagte-text o tumatawag. Lahat sila. May mga dala namang cellphone. May tumatawag sa cellphone ko. Si Irene. Oh, hello, Irene. Saan na ba kayo? Ba't di pa kayo umuwi? Ang nanay niyo nakatulog na sa pag-aalala. Umuwi na kayo. At mapanatag na rin ako. Hindi po kami makakauwi riyan, Tay. Ano? Anong hindi mo na kayo makakauwi? Ano ba ibig mo sabihin? Nandito po kami sa ospital. Ha? Si Kuya po, isinugod namin dito dahil sa matinding paninikip ng dibdib. Nasa ICU po siya sa kasalukuyan at naka-intubate. Intubate? Ang isa po po dapat yung malaman, Tay. Kalalabas lang po na resulta ng mga swab test namin ni Mark dito sa ospital. Pareho po kaming positive. Pero symptomatic. Kaya dadalhin po kami sa isang quarantine facility. Diyos ko. Mado, hindi pa ba tumatawag yung mga bata? Abay, patanghali na. Kahit ba Sabado ngayon at wala silang mga pasok, eh bakit hindi pa rin sila nagsisiuwi? Si Irene ang tumawag kaninang madaling araw. Ang sabi niya, sinama raw sila ng kuya nila sa isang project nito sa Bataan. At kung mga 10 araw daw, aabutin sila ron. Aba, katagal naman yata nila doon. Yun ang sabi ni Irene Siya nga pala, maiba tayo ng usapan. Ella, ano? magpasala nga tayo sa RT-PCR test doon sa health center. Ha? Sama na rin natin si Inay, ha? Ay, bakit naman? Bigla-bigla naman tayo magpapa-RT-PCR test. Wala naman tayong nararamdamang sintomas ng COVID-19, ha? Mainam na rin yung nakatitiyak tayo sa mga kalusugan natin. O siya, tara. Magsuot ka ng face mask, ha? At saka yung face shield. Magdala ka rin ng extra para kay Inay. At daanan natin siya sa bahay niya.
Natanggap ko na rin ang malungkot na balita galing sa ospital. Hindi na kinaya ni Kuya. Masyado nang naapektuhan ng baga niya. Ngayong araw na ito, ikikrimen si Kuya, ate. Oo. Nag-request ako sa crematorium na dito na rin sa quarantine facility padala yung mga abo niya. Nagbigay na ako ng mga detalye. Pagkatapos ng mga araw natin sa quarantine facility, paano tayo uuwi? Hindi kasama si Kuya, ate. Ewan ko, Mark. Hindi ko rin alam. Dahil ngayon pa lang, nadudurog ng puso ko sa magiging reaksyon ni Naitay at Inay. Sa sandaling malaman nila, patay na si Kuya. Lalo na si Inay. Hindi niya matatanggap ang lahat. Hindi niya matatanggap ang pangyayaring ito. Itay, Oh, anak. kamusta na po? Negative naman ang resulta ng RT-PCR test namin ng nanay mo. Pati na rin ang lola mo. Mabuti naman po kung gano'n. Nakabawas na po yun sa mga alalahanin natin. Anak, 12 araw na nakalilipas. Kailan daw ba kayo palalabasin ni Mark dyan sa quarantine facility? Na-clear na po kami ng mga doktor dito, Tay. Oh. Pauwi na po kami. Ang kuya nyo, kumusta naman? Kasama rin po namin uuwi ang kuya, Tay. Ay, naku, salamat naman. Salamat, makauwi na kayo. Inip na nanay nyo sa paghihintay sa inyo eh. Halos hindi na natutulog sa kabibilang lang mga araw. Pero sa bahay ni Lola po kami muna tutuloy, ha, Tay? O bakit? Bakit? Magkita na lang po tayo doon. Pakiusap lang po. Huwag niyo na muna isasama si Inay. Bakit? Tsaka wag po muna ninyong sabihin sa kanya na uuwi na kami. Hanggat hindi pa po natin naiaayos ang lahat. Teka muna. Ano ibig mo sabihin hanggat hindi natin na iaayos ang lahat? Amado! Ang apo ko si Edwin. Oh, Abo na lang. anong abo na lang? Anong ibig sabihin ng Lola Flora nyo, Mark? Tay, patay na po si Kuya. Hindi na po niya kinayang pakikipaglaban sa COVID. Dito po sa hawak kong urn, dito po nakalagay ang mga abo ni Kuya Edwin. Kay tagal kong hinintay ang pagdalaw ng apo ko, Amado. Pagkatapos, ngayon dumating siya. Abo na lang. Ado sa garapon. Ano natin sasabihin sa nanay nyo ang masakit na katotohanan ito? Ay, Paano? Isang linggo! 2 linggo! Hanggang kailan nyo pinlanong itago sa akin ang pagkamatay ng kuya nyo? Irene, ha? Kung hindi pa ako nagawi sa bahay ng lola nyo, hindi ko makikita ang pangalan ng kuya nyo na nakalagay ito sa marmol na na pinaglalagyan ng kanyang mga abo. Dahil hindi po namin alam kung paano sisimulan sa inyong lahat, Inay. Pinangangalagaan din po namin ang inyong damdamin. Ayaw namin kayong masaktan. Kaya hinayaan nyo ako maghintay na maghintay sa pag-uwi ng kuya nyo. Samantalang hindi na pala siya darating kahit kailan. Nagulo na rin po kasi ang isip namin. Alam namin mahal na mahal niya si Kuya. Kaya
Kaya nagawa muna namin lihim sa inyo lahat. Oo. Inisip po namin maghihintay muna kami ng sapat na panahon para ipagtapat sa inyo ang nangyari. Inilihim man lang niyo sa akin o hindi ang pagkamatay ng kuya niyo. Hindi mawawala ang kirot dito sa dibdib ko. Napakasakit na pangyayari ito. Ewan ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito matatanggap. Kahit naman ako, hanggang ngayon sinasabi ko pa rin sa aking sarili na masamang panaginip lang ang lahat. Like, hindi totoong patay na ang panganay natin. Madalas hindi ko pa rin mapigilan ang pagluha. Bakit si Edwin pa, Amado? Bakit siya pa? Na ang daming pangarap para sa atin. Para sa mga kapatid niya. Kung minsan, Lena, hindi na rin natin dapat tinatanong ang bagay na yan. Dahil sa iba man nangyari at hindi sa anak natin, kaparehong sakit din ng kalooban ang mararamdaman ng mga naulila. Kahit ilang buwan, ilang taon man ang lumipas, lagi kong maaalala ang ating panganay, Amado. Hindi mawawala ang kabutihan niya sa puso at isipan ko. Anong kabutihan yon na ipinadama niya sa ating lahat nung siya'y nabubuhay pa? Yun ang mag-aalis ng mga kirot sa dibdib na nadarama ko. Alam kong tumatagal ang isang pagdadalamhati kapag patuloy na hindi tinatanggap ang katotohanan. At inaamin ko, may mga sandaling umiiyak pa rin ako kapag sumasagi sa alaala ko ang masasayang sandali naming mag-anak kasama si Edwin. Hanggang ngayon, nangungulila pa rin ako sa aming panganay ni Amado. Bagamat ang palagi ko pa ring dalangin, malampasan ko at ang aking pamilya ang kalungkutang dulot ng pagkawala ng isang minamahal. Gayon din ang patuloy na dasal na sana'y matapos na ang kritikal na panahong ito ng pandemya upang mapanatag na rin ang buong mundo. Ako si Lena. Ito ang aking buhay. May hangganan ang kapighatian na nararapat lamang at tama. Mahalagang mamuhay pa rin tayo sa paraang handa tayo sa kahit pinakamasasakit pang bahagi ng buhay upang matanggap natin ang pagpapala at kapayapaan ng kalooban. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, June Martin Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Lena. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.
Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang dilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Nanding. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. 18 pa lang ako nang pumanaw sa isang sakuna ang aming mga magulang. Mula noon, ako nang tumayong kuya at magulang ng 3 kong kapatid. Dahilan kaya hindi ako nakapagkolehiyo pa. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan na harinawang kapulutan ng magandang aral sa buhay. Binabati kita, Karina. Sa wakas, isa ka ng ganap na teacher. Nakita ko din ang bunga ng mga paghihirap ko. Ikinararangal kita, kapatid ko. Congratulations, Ate Karina. Ngayon, matutulungan mo na si Kuya Nanding sa pagpapaaral sa amin ni Jenny. Kuya Nanding, Ruben, Oh, bakit parang hindi ka makapagsalita? Ano ba gusto mong sabihin? Iniisip mo ba na mamadaliin kitang makapagtrabaho ngayong may lisensya ka na? Karina, kung gusto mo munang magpahinga, okay lang yun, ayos lang yun. hindi yun, Kuya. Ano? I'm sorry. Pero kailangan na naming magpakasal ni Edgar. Ha? Pero bakit, Ate? Di ba ang pangako mo, pagtatapusin mo muna ako bago ka mag-asawa? Para naman mabawasan na ang hirap sa amin ni Kuya Nanding. Oo, Ruben. Kaya lang, buntis na ako. Ha? Buntis? Kaya kailangan pakasal na kami ng nobyo ko. Ikaw? Buntis? Kuya, patawarin mo sana ako. Patawad. Kuya Nanding? Kuya, bakit ka umiinom ng alak? Hindi ka naman dating umiinom yan ah. Kuhan, Jenny, nagpapaantok lang ako. Kahit hindi mo sabihin, alam ko malungkot ka dahil sa pag-aasawa ni Ate Karina. Dahil pinigo ka niya. Tayong lahat. Sana kuya, huwag mong isipin na gagayahin din namin siya ni Kuya Ruben. Sana bigyan mo pa rin kami ng pagkakataong makapag-aral. Bakit? Iniisip mo ba na pahihintuin ko kayo dahil sa ginawa ni Karina? Kasi kuya, masakit naman talagang ginawa niya eh. Pati nga kami ni Kuya Ruben, inis sa kanya. Huwag kayong magtanim ng galit sa kanya. Magpasalamat na lang tayo na hindi siya iniwan ng nobyo niya. At tungkol naman sa inyo ni Ruben, huwag kayong mag-alala. Hindi ako magbabago sa pagtataguyod ko sa inyo. Magsisika pa rin ako para makatapos kayo ng pag-aaral. Ruben, Kuya Nanding, bakit sinugod mong malakas na ulan? Ayun tuloy, basang-basa ka. Ay, alika, pumasok ka na. oo. Sa tricycle pa lang habang namamasada ako umuulan eh. Nang igaray ko ng tricycle kina Aling Sandra, uminto naman ang ulan eh, kaso biglang bumuhos ng mas malakas. Habang pauwi na ako rito, kaya inabutan ako. Ay, teka lang kuya. No. Ay, gagawa kita ng kape para mabawasan ang ginaw mo. Si Jenny nasaan? Andun po sa loob, gumagawa ng homework. Magbalik ka na ng damit, kuya. Oo. Baka magkasakit ka pa niyan. Saan ka pupunta, Jenny? Ibibili ko ng gamot sa lagnat si Kuya Nanding, Kuya Ruben. May sakit si kuya? Oo, ang init nga niya eh. Siguro dahil naulanan siya kagabi galing pamamasada. Kawawa naman si kuya. Oo nga. Pero sabi niya, papasada pa rin daw siya pag wala na siyang lagnat. Sayang daw ang araw kung hindi siya kikita.
Bakit po, Aling Sandra? May nagawa po ba akong kasalanan? Wala. Napakabait mo nga eh. Mula na maging driver ka ng tricycle namin, naging maganda ang record mo rito. Pero bakit sabi nyo, hanggang bukas ko na lang maaaring ipasada ang tricycle nyo? Dumating kasi yung isa ko pang anak na may asawa. Dito na rin siya titira. Kailangan niya kasi ng trabaho. Kaya ang sabi ng asawa ko, sa kanya na ipalabas yung tricycle. Ganun po ba? Oo pasensya ka na sana ha. Siguro naman, makakakita ka rin ng ibang maaari mong ipasada. Gabing-gabi ka na, kuya. Oo, kinabahay ko eh. Pinuntahan ko yung iba kong kaibigan pagkatapos kong pumasada. Nagtanong ako ng maaari kong ipasada ng tricycle. Bakit, kuya? Anong nangyari sa tricycle ni na Aling Sandra? Hanggang bukas ko na lang yun maipapasada, Ruben. Ay, bakit daw, kuya? Yung isa pa niyang anak na bagong dating ang maglalabas na ng tricycle. Paano yan? Paano ng bahay? Ilaw at tubig natin? Ang panggastos at pag-aaral namin ni Kuya Ruben. Hindi bali, kuya. Maghahanap ako ng trabaho. Mag-working student ako para mabawasan ng problema natin. Ako rin, kuya. Susubukan ko maghanap ng part-time job. Salamat sa inyo, mga kapatid ko. Pero pangako, gagawa ako ng paraan para makapagtrabaho ko uli. Diyan na lang sa tabi, mama. Para. Ito bahid ko. Salamat to. Sir, yung sukli po ninyo. Sir. Hindi na niya ako pinansin. Pumasok na agad siya sa malaking bahay. Malaki rin ang sobra sa sukli niya. 150. Akin na kaya ito? O nakalimutan lang niya dahil sa pagmamadali? Bakit inuwi mo pa rito ang tricycle ni na Aling Sandra, kuya? Lilinisin ko muna ito bago ko ibalik. Alam mo, sa tagal kong ipinapasada ito, napamahal na rin sa akin ang sasakyan ito eh. Kaya gusto kong malinis ito bago ibalik. Ang bait mo talaga, kuya. Tutulungan na kitang maglinis. Sige. Buti nga nang mapadali. Teka. Ay, ano itong nasa upuan? Cellphone? ang gandang cellphone niyan. Mamahalin. Teka, ang huli kong pasahero na nakaiwan ng malaking sukli sa akin, ang tiyak na nakaiwan nito. Wala namang cellphone dito kanina bago ko maisa kayo mamang yon. Malaking halaga yan, kuya, pag ibinenta. Salamat sa pagbalik mo nitong cellphone ko, Nanding. Napakahalaga nito sa akin. Narito lahat ng kontak ko sa aking negosyo. Salamat, ha? Salamat ulit. Okay lang ho yun, Sir Zoilo. Ibabalik ko nga rin ho pala itong sukli ninyo. Tinatawag ko kayo kanina pero hindi nyo ako napansin. Ganun ba? Sa sobrang pagmamadali ko, kaya naiwan ko sa sasakyan mo ang cellphone ko. Itong sukli nyo. Hayaan mo na yan. Sa'yo na yan. Kulang pa nga yan sa abalang ginawa ko sa iyo. Gabi na, pero ibinalik mo pa ang cellphone ko. O di mapupuyat ka pa at papasada ka pa naman bukas. Wala na po akong pasada bukas, sir. Yung anak na ng may-ari ng tricycle ang magpapasada ng sasakyan. Paano ka na? Ang totoo ho, naghahanap nga ho ako ng trabaho. Ako. Teka, naghahanap ako ng magiging driver ko Ako? Marunong ka ba magmaneho ng kotse? Oo, sir. Kung gusto mo, ikaw na lang.
Huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng magandang sweldo. Oh, maraming salamat po, sir. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Ako pong nagpapaaral sa 2 kapatid ko. 18 pa lang po ako nang mamatay sina inay at itay sa isang aksidente. At mula po noon, ako na ang kumargo sa mga kapatid ko. Ay, mabait ka pala talaga. Sige, ikaw na ang kukunin kong driver ko. At tutulungan pa kita sa ibang problema mo. Sulit pala ang pagpupuyat mo, kuya. Oh, Ruben, kaya nga ang saya ko eh. Salamat naman sa Diyos. May trabaho ka na ulit, kuya. At hindi lang yon, Jenny. Sabi ni Sir Soilo, ipapasok daw niya kayo ni Ruben para maging scholar sa foundation ng kapatid niya. Wow! Talaga? Oo. Ngayon, sigurado nang makakapagtapos kayo ng pag-aaral. Labis-labis ang pasasalamat ko sa Diyos ng mga sandaling yon. Sa huling gabi ng pamamasada ko ng tricycle, dumating ang kanyang biyaya sa akin. At unti-unting nagbago ang aming pamumuhay. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako, si Nanding, isang kuya, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Rosana Villegas, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Royanas. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natataking kasaysayan na ilalahad sa atin ni Arnie. 38 years old na ako. Panganay sa 4 na magkakapatid. Uli lang lubos na kami. Pero sa awa tulong ng Diyos, napagtapos ko na pag-aaral ang 3 kong nakababatang kapatid. Ito ay sa pamamagitan ng pagmamaneho ko ng sarili kong taxi. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Maraming salamat sa pagbabalik mo nitong laptop ko, Arnie. Maliit na bagay po yun, Ma'am Berta. Aba, hindi maliit na bagay ang ginawa mo. Kung ibang taxi driver ang nakapulot nito, hindi na ito ibabalik sa akin. Lalo na mamahalin to. Maraming salamat uli sa iyo, ha? Wala pong anuman. Ngayon, wala na akong problema sa aking mga business transaction. Ay, sandali. Bakit po? Eto, kunin mo to. Ano po ito? Naku, wag na po, Higit na? ma'am. Hindi ko naman pinababayaran yung ginawa kong pagtulong. Oh, ikaw talaga. Ang bait mo. Ay, bibigyan na lamang kita ng bigas at saka groceries. Oh? Oo, para naman madala mo sa asawa at mga anak mo. Naku, ma'am. Wala po ho akong asawa at anak. Binata po ako. Yung isang kapatid ko na lang kasama ko sa bahay. Ay, ganun ba? Oo. Oo, pasensya ka na, ha? Nakaswerte na magiging asawa mo. Dahil mabait at tapat ka. Mukha pa responsable. Sana matagpuan mo na siya. Ay, hindi bale. Isasama ko yun sa prayers ko. Ang sarap nitong ulam na binigay sa'yo ng tinulungan mo pasahero, kuya. Sige na, kumain ka lang dyan. Hindi lang yan ay binigay kay Kuya Ate Lucy. Meron pang maraming dilata at bigas. Wow! Ayoko nga sanang tanggapin kaso ikinarga sa taxi ko kaya wala na ako nagawa. Ariin ko na rin na bigay yun ng kaibigan ko. Ang bait mo kasi, kuya. Tapat ka pa. Kaya natuwa siya sa'yo. Sayang nga lang. Hanggang ngayon wala ka pang asawa. Oo nga, Kuya. Sila Kuya Frank at Ate Lucy may asawa na. Tayong 2 na lang ang wala pa. Di mag-asawa ka na, Calvin. Kuya naman, siyempre, dapat mauna ka.
Dahil ikaw ang panganay at akong bunso. Ay, naku, hindi na siguro ako makakapag-asawa. Kuya! Okay lang naman eh. Dahil kontento na ako sa buhay ko ngayon. Napagtapos ko na kayong tatlo. May sarili na rin akong bahay sa taxi. Pero iba pa rin ang may asawa at anak, kuya. Siguro, hindi pa rin nakakalimutan ni Kuya Silota yung dati niyang nobya na ipinagpalit siya sa mayaman. Tol, matagal ko nang nalimot yun. Talaga lang na maligaya na ako sa buhay ko ngayon. Bakit nangingiti ka dyan, Calvin? Yun kasing girlfriend ko, ate. May pinsan na kasing edad ni Kuya Arnie. Oh, ngayon? Dalaga pa rin yun eh. At mabait rin daw. Eh sabi ni Dulce sa akin, kung gusto ko raw, ipag-blind date namin sila. Maganda yan O ah. diba, malay Oo natin. nga. Magkagustuhan sila. O di, makakapag-asawa ng mabait nating kuya. Kailangan kumbinsihin natin si Kuya Arnie. Bakit naman ayaw mo sa suggestion ng mga kapatid mo, Arnie? Joel, kung talagang itinakda ng Diyos sa makapag-asawa ako, mangyayari yun. Kahit pa hindi ako maghanap, siya ang kusang darating. Well, pero ano naman ang malay mo? Kung ang paraan palang gusto ng Diyos, yung maghahanap ka. Ewan ko ba? Hindi kasi ako naniniwala dun eh. Kasi para sa akin, kusang darating yon. At mararamdaman ko sa kanyang pag-ibig. Kung siya talagang itinakda para sa akin. O sige, kung ayaw mo maghanap, bibigyan na lang kita ng text mate. Isa ka pa eh. Ayoko rin ng ganon. Tara, magbiyahe na nga tayo. Nang hindi kung ano-ano yung iniisip mo. Ma'am, saan ko po kayo sa Makati ihahatid? Sa JP Rizal, mamang driver. Ituturo ko na lang sa inyo yung bahay ng tita ko. Okay po. Huwag po kayong magagalit, ma'am, ha? Tingin ko kasi parang malapit na kayong mga anak. Bakit nag-iisa lang kayo naglalakad? Dapat kasama niyong asawa niyo. Wala na akong asawa, mama. Ho? 6 na buwan na siyang patay. Ano ko? Ganun po ba? Oo. Sorry ho. Okay lang yun. Tanggap ko naman. Namatay siya sa isang aksidente sa probinsya. Ang bata niyo naman nga byuda? Siguro yan talagang kapalaran ko. Kaya nga, naisip ko na iwan na lang yung probinsya. Doon na lang kami titira sa... Doon nga, sa sinabi ko sa yung bahay ng tiyahin ko. Ganun po ba? Oo. Kaya... aray. Ma'am? Sumasakit na naman. Ang alin pong sumasakit, ma'am? Ang tiyan ko. Oh? Kaninang umaga, sumakit na ito eh. Nawala rin naman. Kaya nga, bumiyahe na ako agad, papuntang Maynila. Kaso ngayon, mas masakit na. Ma'am, sa ospital lang kita dalhin. Baka kasi manganganak ka na eh. Pero hihintayin ako ni tita. Tatawagan ko na lang ho siya. O kaya naman, pupunta ako. Aray. Ibigay mo lang sa akin ang address at cellphone niya. Kayo po bang asawa ng pasyente? Oo. Ay, naku, hindi ko. Ano ba talaga, mister? Hindi ko po talaga siya asawa. Pasahero ko siya sa taxi. Sumakit ang tiyan niya kaya dinala ko siya rito. Pero tatawagan ko na ang kamag-anak niya para puntahan siya dito. Lumeng. Kumusta na pakiramdam mo? Medyo okay na po, tita. Nakita niyo na ba ang baby ko? Ay, hindi pa. Dito kasi agad ako nagpunta. Lalaki daw po ang anak ko. Bouncing baby boy. Huwag kang umiyak. Baka ka mabinat. Naawa ako sa anak ko, Tita Berta. Hindi man lang niya nakita ang kanyang ama. Pamangkin, tatagan mo pa ang loob mo. Lalo na nga ngayon may anak ka na. Tubing,
Dumating na raw ang tita mo. Kaya uwi na ako. Sige, Arnie. Maraming salamat sa'yo, ha. Ay, Arne! Ma'am? Ikaw ang tumulong sa pamangkin ko. Oo. Kayo pala ang tita ni Luming? Magkakilala kayo? Oo, iha. Oo, kabait na tao ito, oo. Minsan na rin niya ako natulungan. Hindi ko po akalain na dito tayo magkikita uli, ma'am. Oo nga. Arnie, pwede kayang ikaw na ang kunin namin service paglabas ni Luming sa ospital. Sira na naman kasi yung sasakyan ko. Sige ho, wala akong problema. Payag po ako. Oh, ikaw pala, Ate Lucy. Pasok ka. May dala ako para sa inyo ni Kuya Arnie, Calvin. Wala si Kuya eh. Oh, pumasada ba? Hindi. Nandun sa balak niyang ligawan. Balak? Ibig mo sabihin, in love ng kuya natin? Mag-aasawa na siya. Oo, ate. Sa wakas, na-inlove na uli si Kuya. At kung sasagutin daw siya ng babae kapag nagtapat siya, pakakasalan daw niya yun. Ako sana naman ipakilala naman niya sa atin. Nakita ko na siya, ate. May picture siya kay Kuya doon sa cellphone niya. Nandun pati yung anak niya. Anak? May anak sa pagkadalaga? Wala. Byuda yung babae. Napakaagang na byuda. Kasing edad ko nga lang siya. Madalas dumalaw dito si Arnie, Luming. Panay dinandala niya ng mga pasalubong sa inyo ng baby mo. Nanliligaw ba siya sa'yo? Hindi po, tita. Siguro talagang mabait at maalalahanin lang siya kaya gano'n. Hindi naman gano'n nang nahalata ko, pamangkin. Oo, pakiramdam ko may damdamin siya sa'yo. Tita naman, biyuda na ako. Ano naman? Hindi naman hadlang sa pag-ibig yun. Ang tanong na nga lang, kung mahal mo ba siya? Mag-iisang taon pa lang hong namamaya pa yung asawa ko. Tsaka isa pa, di naman nanliligaw sa akin si Arnie. Pero alam mo, kung manliligaw siya sa'yo, abay, botong-boto ko sa kanya. Dahil isa siyang mabuting tao. At naniniwala ako na magiging mabuting asawa siya sa'yo. At ama naman sa iyong anak. Luming, para sa'yo. Regalo na naman. Palagi ka na lang nagdadala ng kung ano-ano sa akin, Arnie. Nakakaya na sa iyo. Wala ka namang dapat ikahiya eh. Ako ang may gustong gawin yun. At yun ay dahil mahal kita, Luming. Ha? Arnie? Totoo ang sinasabi ko. Akala ko nga, di na ako iibig pang muli. Makalipas ang pagkabigo ko. 12 taon na nakakaraan. Pero, meron na akong anak. Luming, handa ko siyang ituring na tunay kong anak. Tanggapin mo lang ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pag-ibig, hindi man hanapin, kusang dudulog at lalapit kung talagang atin. Ito ang naganap sa akin. Dahil makalipas ang 6 na buwan, ay tinanggap din ni Luming ang aking pag-ibig. Ngayon ay kasal na kami at dinadala na niya ang bunga ng aming pagmamahalan. Sana po ay kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Arnie, isang taxi driver, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benamin, at Maynard Landicho Jr. sa papel na Arnie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang mabuting anak
nakapupulutan natin ang mga aral sa buhay. Siya ay si Samuel. Lumaki kami ni Levi na palaging ikinukumpara sa isa't isa ni Itay. Mas nakikita raw kasi niya sa katauhan ni Levi ang mga diskarte niya sa buhay. Lalong umigting ang pangmamaliit niya sa mga kakayahan ko nang pareho kaming magtapos ang pinsan ko sa kursong criminology. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Levi! Uy! Samuel! Sabi ko na nga ba sasaglitin mo ko rito. Hindi ako pwedeng umalis nang hindi tayo nagkikita. Oo, nabanggit kasi sa akin ni Inay na kinalbo ka ng araw. Bukas ng madaling araw ang alis ko para sa training. Aba, congrats! Imagine, parang kailan lang kinakabahan ka pa sa resulta ng board exams. Ikaw ba? Hindi ka pa ba kukuha ng board exam? Nag-aasikaso muna ako ng mga requirements. Mahaba-haba yung listahan. Kaya kailangan ko muna mag-ipon ng panggastos. Plus yung pambayad pa sa examination. Taon-taon naman may applyan. Kaya take your time. Chuck, magkikita at magkikita pa rin tayo sa dulo. Ang sabihin mo, nagsasayang talaga ng oras yan si Samuel. Tingnan mo, nakapasok na sa training si Levi. Habang nasa training ang pinsan niya, may sahod na. O, pagkaraan ng 6 na buwan, pulis na. O siya, nga. Nauna nga kasing makatapos sa kanya si Levi. Natural. Mauna rin mag-apply yun. Kung bakit kasi hindi pa diretsong pagpupulis ang kinuhang kurso? Sinayang lang niya yung 1 buong taon niya sa wala namang kwentang economics. Na mag-enroll nga kasi siya sa public college, sarado na ang kursong criminology. Wala nang pagpipilian ng time na yun kundi economics. Ayun nga, naisip na lamang niya mag-shift pagkatapos ng 1 taon. Gaya nga ngayon, tapos na siya. Hindi pa rin nag-a-apply. Kung ano-anong inaatupag. Narong nagtuturo sa call center, nagpo-photography, kung ano-anong mga walang kwentang racket na wala namang kinalaman sa profesyon niya. Gaya ng dati, ako na naman ang ipinampulutan ni Itay sa mga kainuman niya sa labasan. Huwag mo nalang isipin yon, kuya. Ang mahalaga, gawin mo yung alam mong makabubuti sa mga plano at sa iyong sarili. Hindi pa siya nahihiya sa mga kaharap niya? Na sarili niyang anak ang sinisiraan niya? Mukhang tatanda na siyang ganyan. Yung depression niya sa mga bagay na hindi niya nakamit nung kabataan niya, ikaw ang gusto niya magtuloy. Hindi naman niya uunawain kahit kailan na magkaiba yung mga pananaw ninyo sa buhay. Baka isang araw hindi na ako makapagtimpi. Ipamumukha ko sa kanyang lahat ng kamalian niya. Hindi ko kasalanan kung bakit hanggang ngayon tumanda siyang walang direksyon ng buhay niya. Kuya Samuel! Uy, ikaw pala Isabel. Saan ka ba pupunta at parang may hinahabol ka? Ikaw talagang hinahabol ko, kuya. Pinasasabi kasi ni Kuya Levi na wag kayong mawawala ni na Sara at Tia Emilia sa recognition day niya sa linggo. Haba, tignan mo nga naman, 6 na buwan na pala nakalipas. Lalabas na siya ng training camp. At dahil nga nasa Saudi si Itay at pahirap pa ng pag-uwi ngayong pandemic, gusto ni Kuya Levi, ikaw ang naroon para sa kanya sa araw na yun. Walang problema, Isabel. Isang malaking karangalan sa akin yon para sa Kuya Levi mo. Mga bata pa kami, talagang lagi naman ako nakasuporta sa kanya. Ay, salamat, Kuya Samuel. Tiyak na matutuwa si Kuya Levi kapag nalaman niya darating ka sa recognition day niya. Oh, Nay. Kumpleto pong lahat yung pinag-grocery niyo sa akin. Mula sa tomato sauce, tomato paste. 3 putahe nga kasi iluluto ko para sa recognition day ng Kuya Levi mo sa linggo. Magkakaldereta ang baka ko.
pork menudo, saka, chicken apritada. Paborito niya lahat yun eh. Sige po, Nay. Ako naman po bahala sa desserts. Bumili na rin ako ng unflavored gelatin. Gagawa ako ng coffee jelly. Pareho naming paborito ni Isabel yun. Mainam nga. At linggo na tapat ang recognition day ng Kuya Levy nyo. Walang tanggap na trabaho ang Kuya Samuel nyo. Kayo naman ni Isabel, wala naman talaga kayong pasok sa pagtuturo sa online class. Kaya kahapon pa, inaasikaso na rin po namin yung mga module ng mga estudyante. Kailangan, Nay. Present talaga kami sa recognition day ni Kuya Levy. Ay talaga, mahal na mahal niya talagang Kuya Levy niyo, ano? Kahit po si Kuya Samuel, mahal na mahal po namin siya ni Isabel. Napakabuti po nilang mga kapatid sa aming dalawa. Samuel, sandali nga. Bakit po, Itay? Siguro nga kailangan na kitang kumprontahin sa mga maling diskarte mo sa buhay. Hanggang ngayon, hindi mo pa alam ang gagawin mo sa sarili mo eh. Kung hindi po ako nagkakamali, ang tinutukoy nyo na naman po ay yung palagi nyo sinasabi sa akin na pagsasayang ko ng oras. Pag-atupag sa mga walang kwentang racket na wala namang kinalaman sa aking pagpupulis. Dahil nga tingnan mo si Levy. Nakalabas na ng kampo. Pulis na siya. Sumasahod na siya ng malaki. Makapaglolo na siya ng malaking halagang pera. Makabibili na siya ng mag-aral sa sakyan. Gusto niyong malaman kung bakit naging napakadali kay Levy na maabot ang kinalalagyan niya ngayon? Ha? Dahil na sa diskarte. Mahusay ang kanyang mga disposisyon. Dahil meron siyang isang responsabling ama na nagsasakripisyo maghanap buhay sa ibang bansa. At tinutustusan ang edukasyon niya. Pati na ang mga ginaggastos niya sa pag-a-apply, sa pagpasok sa kapulisan. Ako ba, Tay? May amang katulad ng ama ni Levy? Huwag mong ibuwelta sa akin ang usapan. Huwag na yung pinansyal na suporta, Itay. Naidaos ko naman ng kolehiyo na wala kayong ibinigay sa akin kahit 5. Nakapag-aral ako galing sa dugot pawis ko. Pero kahit man lang sana yung suportang emosyonal, maibigay nyo sa akin. Baka hangaan ko pa kayo. Huwag mo akong labas kangalin. Naisip nyo man lang sana, sa ginagawa nyong pagpaparoot pa rito mula sa kung sino-sinong babaeng kinakasama nyo, sinong batang ba namin kayo? Tinatanggap pa rin namin kayo rito. Inaasikaso. Pinakakain pa namin kayo. Hindi ko hiningi sa inyo asikasuhin nyo ako. Kung ayaw nyo akong tanggapin dito, diwag! Kung pagkain lang, marami akong kakainan. Yung mga sinasabi niyong mga walang kwentang bagay na pinag-aaksayahan ko ng panahon, doon ko kinukuha ang mga ginagastos ko sa requirements, sa ginagawa kong pag-a-apply ngayon sa kapulisan. Tay, tsak hindi niyo pa rin alam. Nakapasa na rin ako sa board exam. Bakit ko ba sinasabi ang lahat ng ito sa inyo? Samantalang wala naman kayong pakialam. Samuel! Levi! Tara! Kanina pa kita talaga hinihintay. Congrats! O di ba sabi ko sa'yo, magtatagpo rin tayo sa dulo. Oo. At maraming salamat sa moral support mo. Dahil doon, nalampasan ko lahat dito sa training camp. Uy, Isabel! Recognition day! Isabel! Congrats! Kanina ka pa rin namin hinihintay ni Nainay at Sarah. Sa inilatag nilang mesa para sa mga pagkain pagsasalo-saluhan natin. Ganun ba? Levi, tara na kayo. Nang makakain na tayo. Wow! Sigurado, present ng 30 tayong paborito ko sa mga niluto ni Tia Emilia. Oo naman. Nirequest ko talaga kay Inay ang mga yon. Wow! Dahil ang araw na to, hindi ko lang araw, kundi araw nating lahat. Samuel? Sabi ko na nga ba, dito ko kayo matatagpuan sa lumang bodega. Ay, tahimik kasi rito. Nakapagmumuni-muni ako. Unang araw pa lang po ng paglabas ko sa kampo, hinihintay ko na ang pag-uwi nyo. Nahihiya ako sa nanay mo, kay Sarah, lalo na sa'yo.
Masyado kitang napagsalitaan ng masasakit. Paano yan, Tay? Nangako po ako sa sarili kong hindi ako uuwi ng bahay nang hindi ko kayo kasama. Hindi ako karapat-dapat sa mga naging pagsisikap mo. Tay, marami pa pong espesyal na araw tayong pagsasaluhan sa mga susunod na araw. At kailangan naroon po kayo. Kaya tara na pong umuwi. Binabati kita, anak. Maligaya ako at natupad mo ang pangarap mo maging isang alagad ng batas. Ikinararangal kita. Maraming salamat po, Itay. At palagi po ninyong tatandaan, kasama kayo sa bawat pangarap ko. Hinding-hindi po magbabago yun. Pagkaraan ng mga problema sa pagitan namin ni Itay, umusbong ang maraming magagandang pagbabago sa aming samahan. Siya bilang aking ama at ako bilang kanyang anak. Naging suporta namin ang isa't isa sa pagdaan ng mga araw. At ang higit na pinakamahalaga, ang pagiging going straight na ni Itay mula sa kanyang dating buhay na walang direksyon. Ako si Samuel, isang bagong alagad ng batas. At ito ang aking buhay. May mahalagang kontribusyon ng isang ama sa pundasyon ng isang matatag na pamilya. Bilang haligi ng tahanan, siya ang unang-unang dapat magbigay proteksyon sa kanyang mga minamahal para sa kapakanan ng mga ito at payapang pamumuhay. Mga nagsiganap: Alan Ortega, Leonel Benamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Angelo Alcantara sa papel na Samuel. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, katulong sa produksyon Anching Cruz, sumulat ng ating kasaysayan Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.